Tapos yung sinasabi niya, walang makakatalo sa Gen 11. Kahit ilang batch pang dumating. Di ba? Breaking. Gusto ko siyang ma-appreciate kasi nagiging totoo siya. Yan. Pero, too much of pagpapakatotoo is bad. Nagwagi siya bilang big winner ng PBB Gen 11, pero ngayon, hindi na mas matunog ang pangalan niya sa mga kontrobersya kaysa sa kanyang pagkapanalo. Fayang Smith, mula sa tagumpay, ngayon ay binabatikos. Ano nga ba ang nangyari sa kanya paglabas ng bahay ni Kuya? At bakit tila hindi siya kilala ng ilang showbiz veterans? Tara, pag-usapan natin yan. Mula sa loob ng bahay ni Kuya, hinangaan si Fayang Smith sa kanyang tapang, katotohanan, at pagiging totoo sa sarili. Pero ngayon na nasa labas na siya, tila dala-dala pa rin niya ang ugaling naging kontrobersyal. Sa isang interview sa Yulo ng GMA, guest si OG Diaz at hindi siya nagpigil. Aniya, nanalo nga si Fayang pero bitbit niya ang ugali niya paglabas. At tila hindi lang siya ang may ganitong obserbasyon. Sa isang episode, ipinahayag daw ni Fayang na hindi niya kilala si Pops Fernandez. What? Dahil dito, napareact si Martin Nievera. Where did you get this girl? Oh my gosh, netizens were shocked. Comment isa, grabe, basic naman kilalanin si Pops at Martin kung gusto mo sa showbiz. Comment dalawa, wala namang masama kung hindi mo alam, pero medyo disrespectful yung dating. May kumalat ding balita tungkol sa isang martial artist na tila hinamon ni Fayang dahil hindi nagustuhan ang pagtrato nito sa kanya. At sa isang live performance ni JM, napuna na parang minamaliit daw ni Fayang ang performance. Is this confidence or arrogance? May eksenang pinanood ng netizens kung saan tila sinisiraan ni Fayang ang ilang dating housemates, lalo na raw si Dingdong Bayhan. Ayon pa sa kanya, walang tatalo sa Gen 11. Kahit anong batch pa yan. Pero may nagsabi, comment 3, mas okay pa ang attitude ng ibang batch kahit di sila nanalo. Sabi nga ni OG Diaz, too much of the truth is bad. May hangganan din ang pagiging totoo. Dagdag pa ni co-host, hindi magandang ehemplo yan para sa mga kabataan na iniidolo siya. At dito na nga pumasok ang mas kontrobersyal na bahagi. Lalawayin mo nanay mo? Netizens were quick to react. Comment isa, grabe, basic naman kilalanin si Pops at Martin kung gusto mo sa showbiz. Comment dalawa, wala namang masama kung hindi mo alam, pero medyo disrespectful yung dating. May kumalat ding balita tungkol sa isang martial artist, tila hinamon ni Fayang dahil hindi nagustuhan ang pagtrato nito sa kanya. At sa isang live performance ni JM, napuna na parang minamaliit daw ni Fayang ang performance. Is this confidence or arrogance? May eksenang pinanood ng netizens kung saan tila sinisiraan ni Fayang ang ilang dating housemates, lalo na raw si Dingdong Bayhan. Ayon pa sa kanya, walang tatalo sa Gen 11. Kahit anong batch pa yan. Pero may nagsabi, comment 3, mas okay pa ang attitude ng ibang batch kahit di sila nanalo. Sabi nga ni OG Diaz, too much of the truth is bad. May hangganan din ang pagiging totoo. Dagdag pa ni co-host, hindi magandang ehemplo yan para sa mga kabataan na iniidolo siya. At dito na nga pumasok ang mas kontrobersyal na bahagi. Lalawayin mo nanay mo? Netizens were quick to react. Comment 4, kung lalawayin lang ang sobra. Gets pa. Pero kung tao, di na nakakatuwa. Comment 5, humor is okay, pero dapat may limit. Sino nga ba si Fayang Smith? Bago pa man ang PBB, si Fayang ay isang social media content creator na kilala sa pagiging prangka, matalino, at walang inuurungan. Pero sa dami ng tagahanga niya noon, may ilan na ring nagtataka ngayon. Fayang, what happened? Connected to other trending topics? Recently, nai-involve na rin si Fayang sa mga trending personalities, may mga blind items na sinasabing siya raw ang tinutukoy na pasaway sa backstage. At may attitude sa co-artists. Speculation time. Ito nga ba ay dahil baguhan siya at hindi pa sanay sa showbiz etiquette? O baka naman strategy ito para manatili sa spotlight? Sa isang industriya kung saan image is everything, gaano kahalaga ang pagiging totoo? At saan nga ba ang boundary ng pagiging real versus being rude? Kayo na ang humusga. Si Fayang Smith nga ba ay misunderstood lang o talagang may dapat siyang ayusin sa kanyang pag-uugali? Kung nabigla ka rin sa mga revelasyong ito, ay comment mo na yan sa baba. Ano ang pananaw mo sa attitude ni Fayang? Deserve ba niyang mabigyan ng second chance? Don't forget to like, comment and subscribe for more trending showbiz updates na may halong drama, tawa, at totoong kwento. Hit that bell icon, and kita-kits tayo sa next chika.